buong bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. At sa hanggahang ito, sisikapin kong ikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan nang walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinapakasakit ng lahat ng katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili. Sapagkat bilang anak, talos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkaroon ng mga bagay na ngayon lamang maisisiwalat. Napakasela ng mga ito kaya't sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong abutin ang mga paghahamak na sa loob ng daang taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Sa paghahangad ko ng kagalingan din namin, at sa paghahanap ng pinakamabuting lunas, gagawin ko ang ginagawa ng mga unang tao noon sa may sakit. Itinatambad sa mga baitang ng templo upang ang manalangin doon ay makapaghatol sa kanila ng lunas. Hinundan ko ng balat kayo ang mga pagkukunwari na sa anyo ng pananampalataya ay sumapit, upang tayo ay pagmalabisan, busabusin. Inhiwalay ko ang tunay na pananampalataya sa huwad na pamahiin at sa mga mangangalakal ng mga salitang banal, na tayo'y pinaniniwala sa mga kasalaulaang kung matatalos lamang ng Katolisismo ay ikahihiya nito. Itinaas ko ang tabing upang itambad ang nasa likod ng mapaninlang na luninning ng salita ng pamahalaan. Isinisiwalat ko sa ating mga kalahi na ang ating mga kasiraan, bisyo at nakakaalipustang pagyuko at karuwagan sa pagpapahintulot sa ating kadalamhatian. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mga panirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kalagayan ng aming kawawang bayan, ang aming karaingan at kalungkutan. Si Crisostomo Ibarra, inilagay ko ang aking mga mata at katauhan sa kanya. Kung kaya't pareho kami nang nakikita. Ang pakay niya ay pagbabago, ngunit siya'y nabigo at dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, siya'y napilitang magdalawang anyo. Senyor Ibarra? Simon, ikaw si Basilio. Tagal ho kayo nawala. Hindi niyo na po alam kung ano nangyari dito sa ating bansa. Marami na po mga kilusan. At nagsisimula na po silang Kayong mga kabataan, nananaginip pa rin kayo. Humihingi kayo sa Espanya ng pantay na karapatan. Gusto niyong maging mga Kastila din kayo. Hindi niyo nakikita. Ang pinapatay niyo ay ang inyong pagkamakabansa. Ano ang inyong maging kinabukasan? Ang lahat sa inyo ay hiniram. Pati ang inyong mga depekto. Mamamatay kayo bago pa man dumating ang inyong kamatayan. Bakit? Ano to? Bakit? Patayin! 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 Ayaw patayin! Wala akong kasalanan! Patayin siya! Hindi nila alam ang kanilang ginagawa! Patayin! Ma'am! Pagkaturdo, narapat lang sa kanilang palayan. Sa lahat ng sibusibo, sumalaya na laban sa Espanya. At naniniwala ko, wala karapatan sa akin Diyos! Maging pare! Nasaksihan ng kapatid kong si Kuya Pasiano ang lahat ng araw na iyon. Siya ang nagmulat sa akin sa lahat ng karahasang Gusto ng mga paring Pilipino na bigyan sila ng pantay na karapatan, kagaya ng mga pride. Sa halip ay pinaratahan sila ng subversibo at pinapatay. Si Padre Burgos, Gomez at Zamora, na noon ay dinawit lamang sa isang pagkakaisa sa Cavite. Malamang ay minamanmanan na ako ng mga Kastila. Dahil nung mga panahon ding iyon, ay nakatira pa ako kina Padre Burgos.
Ipinangako ko noon sa sarili ko na balang araw ay maipaghihiganti ko ang mga naabuso ng mga Kastila. Sa kaisipang ito ay nag-aral ako at nababasa ito sa lahat ng obra at mga isinulat ko. At binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na pagtagumpayan ang pangakong ito. Mahusay ka doon na manunulat. Sana. Yun ang sabi nila. Pero ako, hindi ako marunong sumulat at magbasa. Hindi ba't lagi ka rin pinapamak ang mga isinusulat mo? Dahil sa mga praile, oo. Yun naman pala eh. Bakit di kayo tumigil? Gusto niyo bang ganito? Laging nakakulong? Edukado pa naman kayong tao. Ang dami-dami niyong alam. Pero nasan kayo ngayon? Tignan niyo ako. Walang alam. Walang kalaban. May pagtatapat ako sa inyo. Noon, ang akala ko, ang sanang edukasyon lamang ang malaga sa buhay ng tao. Pero, na-discover ko, depende pala iyon sa pinag-aaralan. Mayroong pinag-aaralang nakabubulag. Hindi sapat ang edukasyon para makita ang rosas. Babasahan kita ng napakagandang istorya, kaya makinig ka. Minsan daw, may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Sa kabila ng utos ng kanyang ina, na huwag lumapit sa apoy, ay palipad-lipad pa rin siya sa palibot nito, hanggang sa biglang nagliyab ang mga pakpak nito. Pepe, nakuha mo ba ang ibig sabihin ng kwento ng gamo-gamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy para hindi nabuwis ang buhay niya. Mahusay na guro ang inyong ina. Sana nakinig kayo sa kanya. Hinahanap namin si Teodora Alonso Alonda. Ano pong kailangan nila? Nandito kami para arrestuin siya. Teka lang po, bawal po pumasok dito. Bawal po kayo pumasok dito. Teka lang po, bawal! Teka lang po, bawal po kayo dito. Sa ngalan ng hari ng Espanya, inaaresto kita Bakit? sa pagtangkang paglason sa iyong hipag. Ano kasalanan ng aking ina? Nay! Kuya! Bakit nila hinuli si Inay? Nagbibintahan nila ang nanay na naglasa sa kanyang hipag. Ngunit ay walang katotohanan. Ilang taon siya sa kulungan? 2 taon. Yun lang? 2 taon siya nakulong? Hindi lang yun. Matagal nang may galit sa aking pamilya, ang mga praile at alperes. Bumaganti sila. Pinipilit silang sabihin kami ang wala sa lugar. Aaminin ba ng mga Kastila na sila ang wala sa lugar dito sa ating bayan? Luis Tabiel de Andrade, ang iyong Defensa el Consejo. Jose Rizal, nasa akin ang kagalakan. Maupo ka. Muchas gracias. Por lo tanto, me veda. Esta en tus manos. Uunahan na kita. Kakaunti lang ang alam ko sa kaso. Huwag kang mag-alala. Kakaunti din naman ang pagtitiwala ko sa batas. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan, ngunit pangalan mo ang napili ko. Bakit? Dahil ito'y pamilyar. Kapatid ko si Jose Tabiel. Si Tokayo, ang aking dating gwardya. Kung gayoy nasa mabuti akong kamay. Kumusta na nga pala siya? Marami siyang naikwento tungkol sa iyo. Sana'y lahat magaganda. Marami akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng, hindi na mahalaga ang opinyon ko tungkol sa inyo. Ang isipin nyo ay opinyon ng ibang tao. Na ano? Na kayo isang erehe, filibustero, subversibo at walang utang na loob. Walang utang na loob? Kanino? Pinagkakautangan nyo ng lahat, pati ang iyong edukasyon.
Sa kanya mo rin ba natutunan ang iyong edukasyon? Kaso mo ang pinag-uusapan natin dito. Sa bagay, tama ka. Totoo. Marami akong natutunan sa kaniyang universidad. Lalo na sa universidad dito sa Pilipinas, na pinatatakbo ng kanyang mga praile. Natutunan ko ang lahat ng tao ay hindi pantay-pantay. Noon pa mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kinakalaban mo ang iglesia, ang mga prele. Sila ang nagsulat at nagsalita dito sa ating Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati ang aking sarili. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati na ang aking sarili. Ngunit, sa pagsusulat mo, ang pinakita mo lamang ay panig niyong mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga prele, ang mga Kastila? E di magsulat sila kung gusto nilang marinig ang kanilang mga panig. Hindi ba responsibilidad mo na isang manunulat na isulat ang katotohanan? Ayon sa komisyon, ang kinalaban ng iyong mga nobela ay ang gobyerno, reliyon, ang mga Kastilang kawani ng katarungan at ang karangalan ng Espanya. Napakarami ko na palang kalaban. Lahat ng bagay na naisulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na naisulat ko na, matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili. Ang kanilang kasaysayan sa lumipas na 10 taon. Lumayo kayo! Ayaw ng madamay. Ang paring ito ay malugod na tinanggap ng aking ama sa aming tahanan. Ngunit anong ginanti mo? Siniraan mo ang aking ama. Ginamit mo ang lahat ng iyong kapangyarihan upang ipakulong siya. Hindi nagtagal. Kinamatay niya ito. Hindi ka pa nakunta ito. Pinahukay mo ang bangkay niya at ipinatabon sa ilog. Sino ka na kang hindi magagalit? Hindi ka nararapat sa loob ng simbahan. Ang dapat sa'yo, mamatay! Sumama! Maawa ka! Ikinulong nila, pinatay, hinukay sa libingan, at itinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong kababayan sa garangalan at kasaysayan ng aking mga lahi. Hindi naman siguro ganun kasama ang lahat, Senyor Rizal. Ilang taon ka na ba dito sa Pilipinas, Tabiel? Bakit? Pareho ba tayo nang nakikita o meron kang ayaw makita? Pepe, ito ang ating magiging lihim na kasunduan. Pupunta ka sa Europa upang mag-aral ng medisina at gawin ang nararapat para sa ating bayan. Kuya naman. May iwan ako dito upang mag-alaga kanila tatang at mamahalan ang ating mga bukirin. Kuya, bakit hindi kayo ang pumunta doon? Bakit ako pa ang padadala niyo doon? Dahil ikaw ang higit na makikinabang sa Europa, doon ay matututo ka at malaya mong maipapamuka ang baho ng pamahalaang Kastila dito. Doon ay marami ding mga Pilipino, malaya niyong maisusulat ang kinakailangang pagbabago at katarungan ng ating bayan. Pero kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lamang ako ang nagdesisyon nito. Pinag-usapan na din namin ng ilang kapanalig. Papadalan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Pero kuya, sila nanang, di papayag yun. Hindi muna natin ipapaalam sa kanila. Malalaman lamang nila pag nasa Europa ka na. Ngunit, paano si Leonor? Pepe, bakit napakarami mong tanong? Ang iyong sarili lamang ba ang iyong iniisip? Naranasan ko na ang lahat, Tabiel. Nawalan na ako ng asawa at anak, ng pamilya, pati na ng karangalan at kalayaan. Itinapon nila ako, niloko nila, pinagtaksila nila ako. Kaya ba pakiramdam mo, superior ka? Di dahil nagdaan ka na sa hirap. Ang hinihingi lang namin ay kalayaan.
at pagkakapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawain sibiko. Makilala ang Pilipino bilang isang kapantay ng Kastila. Hindi makatarungan ang nangyayari. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon makapag-usig. Minadali nila ang paglilitis. Niloloko nila tayo. Bakit ikaw ang galit na galit? Samantalang ako ang pinatawan ng kamatayan. Buti naman at nakakapagbiro ka pa. Patawarin mo ako. Hindi ka Kastila, Tabiel. Pareho lang tayo. Ano? Pagkamatay ko po, hilingin niyo kaagad ang aking bangkay. At baka itapon na lamang ito sa kung saan. Ibaon niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo po ng isang bato at isang krus. Ilagay niyo po ang aking pangalan at ang araw ng aking kapanganakan at ang aking kamatayan. Yun lamang po, wala nang iba. Kung nanaisin niyo pong lagyan ng bakod ang aking puntod, maaari niyo pong gawin. Nanang! Bayan kong Pilipinas, lupain ng gintong bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naalina. On ultimo, Bayan ko dispararme. binihag ka, Imposible! nasadlak sa dusa. De menos, no me dispararme. Cabeza. Ibon ng may layang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Adiós, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. En campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pesar. El sitio